So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. O eto mga kadonatics, Erich Silvestre Tulfo or Erwin Tulfo mga kadonatics, sinupalpal ng dalawang babae. Nakiki-epal kasi mga kadonatics, pinagbintangan ba naman yung mga barangay officials na sila yung nag-release ng permit ng isang kondominium? Sinupalpal siya kasi nakiki-epal sa mga mayayaman na residente doon sa Green Hills. Nako, pabida-bida kasi. Tsaka mga kadonatics, I really don't understand bakit nakikialam itong si Tulfo. Binili yung lupa, private mga kadonatics, para patayuan ng building. Tapos nakikialam sila kasi sobrang taas daw yung building. Eto mga kadonatics, panoorin natin yung video. Nagkasagutan ng mga opisyal at residente ng Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil sa planong construction ng 70-story condominium. Labag daw kasi ito sa zoning laws. Narito ang agenda report ni Hannah T. Uminit ang tensyon sa Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil yan sa planong pagtayo ng higit 70-story condominium. Proposed high-rise daw ito ng Shang Properties Incorporated o SPI na may projected 9-year construction timeline. Na-acquire ito sa halagang 2.5 billion pesos mula sa San Miguel Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Kontra ang ilang mga residente, kabilang na si Senator Erwin Tulfo dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Can you imagine? Bibili ka ng lupa mga kadonatics para patayuan mo ng buildings. Tapos eto mga kapitbahay mo, pati si Erwin Tulfo, nakikialam. Ayaw daw nila mga kadonatics kasi sobrang taas daw. Saka ewan ko mga kadonatics, anti-development talaga ng mga taong to. Kaya hindi tayo nagpa-progress mga kadonatics dahil sa mga ganitong tao. Kaganda-ganda niyan mga kadonatics. May 70 stories tayo na condominium dyan sa inyo. Kaganda-ganda niyan, di ba? That is also tourist attraction. Pero ito, anti-progress ng mga to at saka si Tulfo nakikialam. Ewan ko ba kung anong meron sa kanya mga kadonatics. Ito. We must only learn about this project through informal channels. No formal notice, no public hearing, and no consent was sought from the residents, a blatant disregard of our rights and our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approved ito ng barangay at ng GEVA o Green Hills East Village Association. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. Elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Galit na galit si Tulfo mga kadonatics. Eto, sinumpalpal siya ng dalawang babae. Pinagbintangan ba naman yung mga official sa barangay mga kadonatics na hindi daw siya in-inform dahil sa project na ito? Sino ka ba para i-inform pa actually? Pero eto mga kadonatics, sinupalpal siya ng katotohanan. Ang sabi niya na lang niya, later, malalaman niyo. Umapela si Tulfo sa Mandaluyong LGU na i-review and if needed, i-revoke ang permit ng Shang Properties. Pero agarang bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa Shang Properties dahil hindi rin kumpleto ang documents nito at wala raw approval mula sa GEVA. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. Grabe mga kadonatics. Ang tatapang ng dalawang to. Sinupalpal, harap-harapan talaga mga kadonatics. Napatawa na lang si Tulfo. Etong reaksyon niya. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski sila Ayan, huwag kasing makialam. Kasi ba mayayaman yung mga tao dyan. Nakikialam masyado. sa biglaang heads up tungkol sa pagtatayo ng gusali. Sinisikap din daw ng board makipag-ugnayan sa LGU, kaya lang they were allegedly snubbed by local officials. Para sa barangay, nagmistulang atake ang mga pahayag ng senador.
by the Java board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Pero paglilinaw ni Tulfo, nakuha niya ang info sa mismong alkalde at naroon siya sa town hall meeting, hindi para maging kaaway, kundi bilang isang concerned resident. Isang low density residential zone. Isang concerned citizen. Nakikaalam ka masyado, Tulfonatics ka. Palagi ka talagang may issue. Ewan ko ba mga Kadonatics, ba't itong mga Tulfo palaging may issue talaga? May issue na nga sa citizenship niya mga Kadonatics na ewan ko kung anong nangyari, panalo pa rin, pinroklama pa rin pagka-senador. Habang yung iba mga Kadonatics, dinisqualify ni Garcia. Pero itong sa kanya mga Kadonatics, light and light talaga yan. Ang Green Hills East na may height limit na 3 floors o 10 meters lang. Ay, what do you think mga Kadonatics, ha? Satisfying talaga yung pagkasabi ng mga babae mga Kadonatics. Harap-harapan talaga kay Tulfo. Ayun, grabe. Wala siyang nagawa. Tumahimik na lang mga Kadonatics at nagdahilan. Next video natin mga Kadonatics, nakakahiya itong si Claring. I mean, ako mga Kadonatics, sintonado ako, out of tune. Pero itong si Castro mga Kadonatics, ako, sobra talaga. Hindi man lang nahiya mga Kadonatics. Doon pa talaga si India nagkalat. Eto, panoorin natin yung pagkanta mga Kadonatics. Pakinggan natin yung boses niya. Nakakahiya talaga. For spokesperson ha. Nag-viral kasi siya ngayon mga Kadonatics. Dahil sa ginawa niya. Ha? Okay lang mag-viral. Basta maganda yung ginawa mo. Pag ito, flop talaga. Di ba? Nakakahiya. Isipin nyo, kasama yung presidente dyan, may FL pa. Nagkalat na nga yung presidente, ang FL, nagkalat pa yung spokesperson. Ay nako. Ay nagulat ng buksan ng pinto. Sayaw ng mga tao'y biglang nahinto. Ay nako, nakakagigil talaga itong klastro na to. Buhok mo'y Gucci, talampa kay Gucci. Suot mo'y gawan ito'y Akala ko, Aribuchi. Kongkwela. pinanggaling kay Elo. Sabayan natin si Yusek Len! Bongga kaday, bongga kaday. Sige lang, itaas ang kilay. Ay nako, nakakahiya. Talaga grabe yung confidence niya mga Kadonatics. Wala ako niyan. At saka, may mga Pinoy pa silang nag-gather ha. Grabe ha, imposible. Saan kaya nakuha itong mga Pinoy itong mga Kadonatics sa India? Kasi for my own knowledge mga Kadonatics, parang kunti lang yung mga Pilipino sa India. Pero may nag-gather pa sila. Galing kaya sa Pilipinas yan? Entourage para sabihin na, oh, maganda pa rin yung imahe namin sa mga FWs. I don't think so, right? Ito, ayawan ko. Bongga kaday, bongga kaday. Sige lang, itaas ang kilay. Palakpakan para kay Yusek Len! You can dance, you can dance. Pero palang paiyak-iyak. Parang pinatay na pusa mga Kadonatics or kambing. The time of your life, see that girl. Ay, ako, at least na-entertain tayo mga Kadonatics, di ba? Watch that scene, singing the dancing queen. Dancing Beast siguro. Naiya po. Nahiya pa daw siya. Nahiya pa daw siya. Hiya pa yun ha. Naku, paano na lang kung dito mahiya itong nakahihiyang spokesperson na to. Ay, nako. Anybody could be that guy. Nice, young, and the music's high. Makakaya ko pang pakinggan si Ann Curtis nitong mga Kadonatics kaysa kay Claire Castro. With a bit of rock music, everything's fine. You're for the dance. And when you get the chance, Siyempre, sasabayan ni Secretary Roque! Ay, nako. Sa Japan mo! Ano bang ginawa nila dyan si India? Parang nagkakaraoke lang. Napaunlakan nyo kami, dapat dito din sa India! Feel the beat from the tambourine. Oh yeah. Patay na. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh,
Ay, ako. Hindi ko na makayanan mga kadunatics. Watch that scene, singing the dancing queen. Ay, tapos na. Ay, nako. Pag ako andyan mga kadunatics, nako, babatuhin ko talaga ng kamatis yan si Claire Castro. Ha? Pumunta ako dyan para makinig kung ano yung good news na ibibigay nyo sa amin. Hindi yung magkakaraoke kayo. Ay, nako. Comment down below mga kadunatics. Sino ang pinaka-hate nyo? Si Castro or si Erich? Erwin Tulfo? Comment down below at babasahin natin mga kadunatics. God bless you. Ingat palagi. Thank you so much and don't forget to subscribe and like. Bye-bye.